Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ating alamin ang mga estratehiya na pwede natin gamitin sa pagbabantas. Ating alamin ang unang estratehiya, ang hashtag sulatan mo ako. Ang estratehiyang ito ay naaayon sa Baitang 6. Pwede siya sa takdang aralin. Kung magbibigay ka ng aktibidad sa takdang aralin, ito ang panuto. Ang paksa na ibibigay mo ay ang wastong gamit ng bantas at ito ang panuto. Gumawa ng liham tungkol sa iyong kaibigan o magulang na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanila. Gamitan ito ng wastong mga bantas. Sa liham na gagawin nila, ito ay magsusulat sila ng liham tungkol sa kanilang mga kaibigan o kaya sa kanilang mga magulang na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanila. At ang liham na iyon, gagamitan nila ng mga wastong bantas. Sa takdang aralin nila, gagawa sila ng card, which is ganito. Halimbawa ng card ay ganito. Pwede rin silang gumawa ng sarili nilang design. At sa loob ng card na ito, isusulat nila ang liham tungkol sa kanilang mga kaibigan o kaya mga magulang na nagpapakita ng pagpapahalaga. Sa susunod na estratehiya, hashtag sulatan mo ako at hashtag modelong pagbabasa. Ang estratehiyang ito ay naaayon sa Baitang 6. Pwede rin siya sa aplikasyon. Papangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa 3. Ang bawat grupo ay may kanya-kanyang aktibidad. Ang pang-1 ay sumulat ng isang tula tungkol sa pagpapahalaga ng iyong sarili. Ilahat ang iba't ibang uri ng bantas na natalakay at ibahagi ito sa inyong mga kaklase nang may tamang tindig sa pagbabasa. Iyon ang gagawin ng Group 1. At ang guro magbibigay ng isang kartolina sa mga bata ang guro sa mga bata at dito nila ilalagay ang kanilang tula na tungkol sa pagpapahalaga sa kanilang mga sarili. At dito rin ilahat nila ang iba't ibang uri ng bantas. Pagkatapos ay ibahagi nila sa mga kaklase nila na may tindig sa pagbabasa. At sa pang-2, sumulat ng isang kwento tungkol sa pagpapahalaga sa iyong pamilya. Ilahat ang iba't ibang uri ng bantas na ating natalakay at ibahagi ito sa iyong mga kaklase ng may tamang tindig sa pagbabasa. Gayon din sa pang-1, gumawa sila ng tula at gamitin din ang mga iba't ibang uri ng bantas. At pagkatapos nilang gumawa ng kwento, ibahagi nila ito sa kanilang mga kaklase ng may tamang tindig sa pagbabasa. Gayon din, ang materials na ibibigay ko sa mga bata ay isang piece ng kartolina din at dito nila isusulat ang kwentong gagawin nila tungkol sa pagpapahalaga sa kanilang mga pamilya. At sa pang-3, sumulat ng isang kanta tungkol sa pagpapahalaga sa iyong mga kaibigan. Ilahat ang iba't ibang uri ng bantas at ibahagi ito sa mga kaklase ng may tamang tindig. Gayon din sa unang pangkat at pangalawang pangkat, ganon din ang gagawin ng pangkat 3. Magbibigay ako ng isang piece ng kartolina at dito sila gagawa ng kanta o dito sila susulat ng kanta patungkol sa pagpapahalaga sa kanilang mga kaibigan.
Ilahat din nila ang iba't ibang uri ng bantas at pagkatapos nilang sumulat ng kanta, ibahagi nila ito sa kanilang mga kaklase ng may tamang tindig. Sa susunod na estratehiya ay sa estratehiyang sulatan mo ako, modelong pagbabasa, ang kasanayang malilinang ng mga bata ay pagtukoy sa iba't ibang uri ng bantas, may critical na pag-iisip at paggawa ng pangungusap. Kasi base sa mga gagawin nilang tula, kwento at kanta, matukoy nila ang iba't ibang uri ng bantas at magkakaroon sila ng critical na pag-iisip sa pamamagitan ng kanilang pag-compose ng tula, kwento at kanta at paggawa ng pangungusap. Susunod na estratehiya ay ang siglakas. Ang pangatlong estratehiya na gagamitin natin ay #siglakas. Ito ay naaayon sa baitang P at pwedeng gamitin sa balik-aral. Ang paksa natin ay wastong gamit ng bantas. Ito ang panuto. Suriin ang bawat pangungusap na aking papakita kung ano ang ginamit na uri ng bantas tulad ng tuldok, kwek, padamdam at pananong. Kung tuldok ang ginamit, pumalakpak lamang. Kung kwek naman ay pumadyak. At kung padamdam naman ay sabihin ng yehey. Kung pananong naman ay sabihin ng ha. So, ito yung mga halimbawa ng ito yung mga pangungusap na susuriin natin. Si Ginang AA Jose ay mahusay magturo. Ano ang pangalan mo? Ha? Mabuhay ang Pangulo. Yehey! Naku! Nasira ang laruan mo. Yehey! Igalang ang pambansang awit. Ang paborito kong kulay ay pula, dilaw, kahel at berde. Tama. Ang kasanayang malilinang sa mga bata ay ang pagsagot ng mabilis, pagpapaalala sa dating kaalaman, at pagtutukoy sa mga impormasyon. At yun lang. At ang susunod naman na estratehiyang gagamitin dito is yung modelong pagbabasa. Dito sa modelong pagbabasa is naaangkop ito sa baitang 6. At sa modelong pagbabasa, maaari natin itong gamitin sa pagtatalakay. Ito ang panuto. Makinig ng mabuti habang binabasa ko ang talata, pagkatapos ay kayo naman ang magbabasa ng may tamang tindig gaya ng aking pagbabasa. So, ang materials na pwede natin gamitin dito sa modelong pagbabasa ay ang Big Book sa Ingles. Dito sa Big Book, maaari nating sulatan ng mga talata o mga kwento na pwede nating ipabasa sa ating mga mag-aaral. So, ang hinanda ko is isang talata. Ang talatang ito ay tungkol sa kapaligiran. So, ganito yung pagsasagawa ng modelong pagbabasa. Babasahin ko muna ang talata bago ko ito ipapabasa sa mga mag-aaral. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga. Ito ay hindi dapat pinapabayaan. Kapag hindi ito inaalagaan, ang mga magiging masasamang epekto nito ay ang pagkakaroon ng baha, landslide, flash flood, at marami pang iba na nakakasama sa ating kalikasan. Kung gugunihin mo ang lahat ng mga masasamang epekto, hindi ito nakakabuti sa atin. Noong September 26, 2009, ang Ondoy, isa sa malakas na bagyo ay tumama sa Pilipinas. Maraming nabaha at nagkaroon ng flash flood at landslide. Ano ang sanhi nito? Isa dito ang mga hindi pag-aalaga ng mabuti ng ating kalikasan at kapaligiran.
Kung hindi tayo nagputol ng mga puno para lang magkaroon ng gusali at mga malls at iba pa, hindi tayo nagkakaroon ng mga baha, landslide o flash floods. Sana matuto tayo sa mga karanasan na nangyayaring masama sa atin. So, yun yung halimbawa ng paggamit ng big book o paggamit ng big book o pagsulat ng talata ng may tamang tindig na pagbabasa. So pagkatapos babasahin ng guro ay ipapabasa niya ito sa mga mag-aaral. So ang kasanayang lilinangin ng modelong pagbabasa ay ang pagtukoy sa kaisipan na dapat bigyan ng diin. Dito sa talata is mabibigyan diin yung mga makakalagang kaisipan na nababasa ng mga bata sa talata. Pangalawa, ang pag-alam sa angkop na damdamin habang nagpabasa. Dito, gumagamit tayo ng mga bantas. At dito din ay kapag binabasa ng mga bata is malalaman nila kung ano yung mga angkop na damdamin na dapat nilang gamitin upang mas maging klaro ang pagbabasa ng isang talata. Pangatlo, paglikha ng pakikipag-ugnayan. Base dito sa binasa nating talata is makakapaglikha ang mga bata ng mga ugnayan sa binabasa nila kapag binasa nila ito ng may tamang tindig gaya ng ginawa ko kanina. At last, pang-apat, paggabay sa ibang kamag-aral. Dito sa modelong pagbabasa is maaaring basahin ng mga marunong na mga bata ang isang talata or isang kwento at doon is maaari nilang turuan yung mga kamag-aral nila kung paano ito basahin. So, yun yung modelong pagbabasa.